So, nandito na naman po tayo guys, no? Sa content, sa vlog natin. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa video natin, ay mag-subscribe ka na down below. Click the notification bell button para lagi po kayong updated sa ating ilalabas na mga video, mga future videos. So, wag din po kayong mahiyang mag-comment down below kung may gusto kayong pagawa sa akin, at mag-like and share this video para makatulong sa mga kaibigan yung ginagawang reyna yung mga jowa nila. So, simulan na po natin. At yung yung content, yung topic po natin ngayon is, huwag nyo pong gagawing reyna ang mga jowa nyo. Kasi, logi po kayo kung gagawin yung reyna ng jowa nyo. Kasi hindi mo alam kung gagawin kayo rin niyang hari or reyna yung mga jowa nyo. Kasi hindi niya baka masaktan ka lang sa huli pag ginawa mo siyang reyna. First po is, mahalin po natin yung sarili natin. Kasi wala pong ibang magmamahal sa sarili natin kundi yung sarili natin. Tayo lang din po ang nagmamahal sa sarili natin. Hindi po obligasyon ng jowa mong mahalin ka, hindi po obligasyon ng mga magulang mong mahalin ka, hindi obligasyon ng mga kaibigan mong mahalin ka. Walang ibang gagawa ng pagmamahal sa sarili mo kundi ikaw. Mahalin mo muna yung sarili mo bago yung iba. Kasi pag inuna mo yung iba, paano mo mahalin yung ibang tao kung hindi mo nga mahal yung sarili mo? So dapat mahalin po natin yung sarili natin bago yung ibang mga tao na yan. So, dito po tayo sa jowa. Wag po ninyo nga gawing reyna. Wag po nating mamahalin sila ng sobra, yung mga jowa natin, kasi magiging logi po tayo. Mahalin po natin yung sarili natin. Kasi kung mamahalin natin sila ng sobra, ibigay natin lahat ng gusto nila, ibigay natin lahat ng gusto nilang pagmamahal. Hindi natin namamalayan, sa huli tayo pala ang logi. Sa huli, haggard na tayo, kahit walang tayo, maghanap tayo ng ideya para ibigay lang sa kanila. Huwag po natin gagawin yun. Kasi dapat matuto rin silang mag-effort dito sa mundo. Hindi lang dapat tayong mga jowa nila. Dapat matuto rin silang mag-effort dito sa mundo. Ayusin din nila yung mga buhay nila. Kasi pag inunoy mo yung ibang tao, malugi ka kasi. Hindi mo alam, may iba pa lang kinakalabit yan, tapos ikaw suporta ka ng suporta sa kanila, sa jowa mo. Tapos hindi mo alam, mayroon pala siyang iba. Tapos ikaw, full support ka at mahal na mahal mo siya talaga. Tapos siya pala ay nagloloko. May iba na palang inaano. Kaya, wag po natin gawing reyna yung mga jowa natin. Kasi hindi natin alam, may iba na pala sila, nabubulol. So yun nga po, dapat po wag mo natin silang gawing reyna, kasi para din masimulan nila yung kanilang mga pangarap na dito sa mundo may mga paghihirap talaga, may failure. Hindi po tayo dapat umasa sa ibang tao lang, hindi po tayo dapat umasa sa kanila, sa mga kung sino man dyan. Walang ibang gagawa ng mga pangarap nyo kundi ikaw din. Pag hindi ka kumilos sa pangarap mo, hanggang dyan ka na lang habang buhay. Dapat kumilos po tayo sa mga pangarap natin para matupad po natin. Kung ano man po yung mga opportunity na lumalabas ngayon na mas madali ka makakapera, is i-grab nyo po yung opportunity yun. Kasi pag hindi ka po kumilos, parang hanggang sa pangarap ka lang, about thinking ka lang, hindi ka kumilos kung anong pangarap mo, hindi mo po matutupad yan. Kailangan kumilos ka talaga sa mga pangarap mo, take action, di ba, para matupad mo yung mga pangarap mo. Kasi walang ibang gumagawa niyan kundi tayo rin eh. So yun, wag nyo pong gagawing reyna yung mga jowa nyo, kasi aasa lang sa inyo yan. Ikaw yung logi. Mahalin po natin yung pangarap natin. Unahin po natin yung career natin sa buhay, para in the future maganda po yung kalalabasan.
hindi po tayo maghihirap. At sa pagpapamilya, ang hirap pong magpamilya. Kasi yung gastos, ako nga wala akong magastos ngayon kasi wala akong pera eh. Wala akong perang madami. Sakto-sakto lang yung pera ko. Tapos nagkaroon pa ako ng, siyempre may jowa po ako ngayon. Tapos isipin nyo kung magpapamilya ako, napakahirap po. Kami yung pamilya namin ngayon eh, mahirap. Maasa lang kami sa padala. Kaya ako yung nagsusumikap din ngayon kung anong mga opportunity dumarating at lumalabas sa internet, grab ko po. So ang hirap po pagpapamilya, yung mga gastos sa bahay, mga pagkain, gamit, hindi po yun, hindi po madali. Kailangan mag-take ka ng risk. Umuluhan nyo po yung career nyo ngayon. Kung lalo na kung 18 na kayo, wag po kayo agad magjojowa kasi hindi po madali yung pag-aasawa. Wag po kayong mag-asawa kaagad. Pwede mang magjowa for experience lang, pero wag nyong aanakan kasi mahirap po yun. Tulad ko, marami akong mga pangarap sa buhay. Ay first, may dreams and goals before magtutok sa ibang bagay. Although may jowa ko, pero hindi ko siya tinututukan ng masyado kasi mahirap na. Ako po yung lugi sa huli. So yun nga, huwag po tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon sa buhay. Kailangan mag-think po tayo kung anong mga right decision. Tayo lang din po ang gumagawa ng sarili nating kwento dito sa mundo. Kaya make sure na pag gagawin nyo ang isang bagay, mag-iisip muna kayo kung tama ba to o hindi. Dapat ko bang gawin to o hindi. Kasi pag nagkamali, actually para sa akin tama naman yung mga lahat ng desisyon natin. Ano nga lang siya, mayroon nga lang desisyon na hindi maganda ang epekto, at mayroon namang desisyon na maganda yung epekto. Tama yung mga desisyon, pero yung mga epekto, iba-iba yung epekto ng desisyon natin. Iba-iba yung mangyayari. Make sure na magiging tama po yung mga desisyon natin. Kasi pag tama po yung desisyon natin, ay sigurado ako na magiging maganda po yung future natin. Every decision has a big impact to our journey and future. That's why we need to think and find the right decision for our future. Kahit maliit lang po yan na decision, dapat maging sigurado ka at clear ka na magiging maganda ang kalalabasan sa mga desisyon mo. Kasi pag hindi po naging maganda yung kalalabasan ng desisyon mo, sigurado din ako na pangit din yung epekto niyan sa'yo. So make sure po na yung mga desisyon na gagawin natin ay about sa kung paano tayo mag-improve sa ating buhay, kung paano tayo mas lalong aangat sa ating buhay, kasi wala pong ibang gumagawa kundi ikaw lang din. Make sure na yung mga desisyon na ginagawa natin ay tama. So katulad po sa akin, yung pangarap ko dati, gusto kong maging doktor, pero na-influensyahan lang din po ako ng may-ari ng bahay na to na doktor. Kasi wala po akong choice, kasi yung pong ino-offers, at ako wala naman di akong alam na ibang opportunity. Kaya yung nakita ko. But yung nang nalaman ko na marami palang opportunity na nag-aantay sa akin, yung doktor, kasi ilang years pa yun bago ako maging doktor, ilang years pa bago ako kumita ng malaki sa pagiging doktor. What if marami naman palang mga opportunity ngayon na lumalabas sa social media, katulad ng pagbablog, katulad ng vlogging, at kung ano pa, networking. Gusto ko rin mag-apply sa networking, at magbi-Bigo Live din po ako. Bigo Live, maganda yung Bigo Live na yun. Yun yung nakikita kong first na opportunity para sa akin, dahil wala po akong work masyado, ako ay estudyante lang nun. At nalaman ko rin sa paaralan namin na hindi naman pala create ang school para maging successful ang isang tao. Create lang siya para sa learnings.
para malaman mo yung mga right values, tamang tamang mga pag-uugali at tamang pagrespeto sa tao. At although may malalaman ang ibang mga diyan, mga subject, pero hindi mo naman yan magagamit sa pagtatrabaho mo sa trabaho mo. Siguro 95% yung hindi mo magagamit, 5% lang yung magagamit mo dyan na mga subject na yan. 95% lang yung magagamit mo sa mga pinag-aralan mo. So hindi naman po talaga credit ang eskwelahan para maging successful ka eh. Credit po yan para maging skilled worker ka, para magtrabaho ka sa mga factory or sa mga company. Business po kasi yan. Kaya wala na po akong planong mag-college. So hanggang dito na lang po yung video natin, at yung school po itatapik po natin yan sa next video natin kasi nabanggit ko po dito. So hanggang dito na lang po. Kung nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa aking share ngayon na knowledge, huwag nyo rin pong kalimutan mag-like and subscribe and click the notification down below para lagi po kayong updated sa ating mga lalabas na future video, na bagong video. So kung nakatulong po ako, baka makatulong din po ito sa mga kaibigan nyo, share nyo lang po din sa kanila. So hanggang dito na lang po. Bye. Thank you. God bless po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. Thank you sa panonood.